Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Bagyong Ada, bahagyang pang lumakas. Ang pinangangambahan, posibleng tumbukin ito ang Bicol Region kung saan nag-aalboroto pa rin ang Bulkang Mayon. Paano kaya sila naghahanda? Si Atong Ang na lang ang wanted sa 18 na isyuhan ng arrest warrant kaugnay sa kaso ng missing Sabongeros. Kumusta kaya ang paghahanap sa kanya? Sunog na tumupok sa DPWH Cordillera, natukoy na nagmula sa silid kung saan tinatago ang financial management records. Ang tanong, ligtas kaya ang mga dokumento? Day of mourning bukas sa Cebu City dahil sa trahedya sa Binaliw Landfill. Bilang ng patay na na-recover, umabot na sa mahigit 20. At hilera ng billboard si Piolo Pascual sa EDSA, usap-usapan. Payo ng fans sa mga motorista, mag-ingat sa pagmamaneho. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my time. Ang buting utang, kumikita, masamang utang, kita. mga kaibigan ng mga balita sa Visayas at Mindanao? Nagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang dahil sa manok, panabong naghuramentado at sinaksak ng isang padre pamilya o padre de pamilya ang kanyang mag-ina sa Bukidnon. Ang anak kasi, pinangungunahan daw siya kung anong klase ng manok daw ang dapat isalang sa sabong. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal Kayla Makantan. Ang away tungkol sa manok panabong nauwi sa krimen sa Bukidnon. Dead on arrival sa ospital ang 54 anyos na ginang, habang kritikal ang 34 anyos niyang anak na lalaki matapos silang pagsasaksakin ng kanilang padre de pamilya. Lunes nang mag-inuman ng mag-ama, minit agad nilang diskusyon ng pagsabihan umano ng anak ang ama. Matapos ilaban ng bata nilang manok kahit pa mayroon pang ibang mas matanda. Nagkapisikalan ng dalawa hanggang sa kumuha ng hunting knife ang 65 anyos sa suspect, saka isinaksak sa tiyan ng anak. Sumubok na pumagitna ang ina pero napagbuntunan din siya. Nakipaghabulan pa ang suspect sa mga tanod pero naaresto rin kalaunan. Nahaharap siya sa kasong parricide at frustrated parricide. Sa Parang Maguindanao del Norte, nagkabarila ng magkapit-bahay na sina Habib Hasil Matingaw at alias Ras gabi ng Enero 12. Ayon sa mga testigo, nagkasagutan ng dalawa. Maya-maya, biglang kumuha ng baril ang sospek at pinaputukan si Habib sa loob ng bahay. Napag-alamang matagal na pala silang may hindi pagkakaunawaan. Wanted pa rin hanggang ngayon si alias Ras. Sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, rido at away sa lupa ang tinitignang dahilan ng pananambang sa field commander ng MILF at kanyang driver gabi ng Lunes. Kinilala ng Ampatuan Municipal Police Station ang dalawang biktima na sina Hams Kindo, 46 years old, at Muhammad Akob, 44. Sa investigasyon, pauwi ang dalawa sakay ng minivan galing barangay Kapinpilan nang paulanan sila ng bala. Agad nila itong ikinasawi. Patuloy ang manhunt operation sa mga nakatakas na suspect na tinangay parawang baril ng mga biktima. Mga kapatid, Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Magpapatuloy sa susunod na linggo ang pagdinig ng Senado sa flood control scam. Isa raw sa titignan ang umanay posibleng kaugnayan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya. Magbabalita si Mean Los Baños. Sa Lunes, January 19, ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control anomaly. At isa sa gustong mabigyang linaw ng chairman nitong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay ang tinatawag na Cabral Files. Ito ang mga dokumentong naiwan umano ng pumanaw na si dating DPWH Yusek Catalina Cabral na naging formula umano para makakickback ang ilang mambabatas. We are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be
in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Bukas din naman daw ang komite kung haharap si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste at ipipresenta ang hawak niyang dokumento umano ni Cabral. Isa pang nais bigyang linaw ni Lacson ay ang ilang ulat na nagpadala raw ng mali-maling impormasyon sa Malacanang si dating DPWH Secretary Manny Bonoan patungkol sa flood control projects. May pinadala ng sapina sa tirahan ni Bonoan na noong nakaraang taon ay nag-abroad dahil umano sa medical reasons. Sabi ni Lacson, kapag hindi nakaharap sa pagdinig si Bonoan ay posible siyang ma-cite in contempt. Hindi mo sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. Sa cover up pa lang, no? Kitang-kita mo yung kanyang complicity. Now, Secretary Bonoan is in the United States. More or less, may idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang, sinabi rin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na noong makausap niya si Bonoan, parang hindi nito alam ang mga nangyayari sa pinamumunuan niyang ahensya. More or less, out of the 240,000 na maanumalyang proyekto since 2016, 30%, 330,000 plus are actually, according to them, ayun sinabi nila sa akin, binibip nila kami. Around 30,000 ang flood control projects eh. At nung chinecheck namin yung mga geographical coordinates, mali-mali eh. Mali-mali. May mga geographical coordinates na nasa palayan na dapat sana nasa tubigan. Ayon din kay Lacson, may isyong bumili umano ng bahay at lupa sa isang mamahaling subdivision sa Makati si dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng contractor sa sina Curly at Sara Discaya. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. Bagay na itinanggi agad ng kampo ni Romualdez. Representative Romualdez has not met the Discayas and has only heard of them based on what is being said in the media. As such, the claim in the report about using the Discayas as a front in a property purchase is outright baseless. Kasabay nito, sinagot ni Lacson ang mga tirada sa kanya ni Senadora Amy Marcos. Either Senator Amy thought na peluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Itinanggi naman ng senadora na tinawag niyang bading si Senator Ping. Wala raw masama sa pagiging bakla at pagpapa-enhance ng features. Desisyon daw ng isang tao kung gusto nitong sirain ang mukha, pangalan at dignidad niya. Parehas daw yang natatanong ng magkano. Bago nito, hinamon ni Lacson ang senadora na maglabas ng anumang ambag niyang ebidensya sa pagdinig sa flood control anomaly. Para sa 1PH, may Los Baños, News 5. Samantala, humarap muli si former DPWH engineer Henry Alcantara sa Department of Justice ngayong araw. Nakatakda siyang sumailalim sa preliminary investigation kaugnay pa rin ng anomalya sa mga flood control project, partikular na sa unang distrito ng Bulacan. Bago ito, napabalitang posibleng bawiin ni Alcantara ang mga naunang salaysay sa Senado. Pero tiniyak ng kampo nito na patuloy siyang makikipagtulungan sa investigasyon. Hindi rin umano niya binawi o babawiin ang kanyang salaysay kaugnay ng flood control scandal. At sa mga oras po na ito, napapanatili ng Bagyong Ada ang lakas habang patuloy na kumikilos palapit sa kalupaan. Posible nga ba itong maglandfall? Para alamin yan, makakausap po natin si Pag-asa Weather Specialist Glyza Escolar. Matatanghali sa iyo, Glyza. Ano po ang update sa bagyo? Magandang tanghali din sa iyo, Miss Angela. Para po sa lagay ng ating panahon, ang Tropical Depression Ada ay huling namataan 420 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Taglay po nito ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot naman hanggang 70 kilometers per hour. Inaasahan po o kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Kaya naman po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay nakataas na po sa Sorsogon, southeastern portion ng Albay, specifically yung Rapu-Rapu, Manito, Legazpi City, Bacacay at Santo Domingo.
Gayon din po sa Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, eastern portion ng Biliran, specifically yung Maripipi, Kawayan, Culaba, Kaibiran, Kabuggayan, at eastern portion po ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Asahan po sa nabanggit ng mga lugar na sa loob po ng 36 hours ay maaari po nilang maranasan ang mga pagulan na may kasamang pagbugso ng hangin. Inaasahan din po na ngayong araw hanggang bukas ng tanghali ay makakaranas ng 50 to 100 millimeters na ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, at Surigao del Sur. At sa inyo pong tanong kanina, inaasahan po na ang Tropical Depression Ada ay kikilos ng pahilagang kanluran hanggang hilaga-hilagang kanluran ngayon hanggang sa araw po ng Linggo bago po ito hilaga-hilagang silangan naman sa araw po ng Lunes. Sa kanyang forecast track po, inaasahang kikilos po ito malapit sa Eastern Samar at Northern Samar sa araw ng Biyernes, January 16, at hanggang Saturday po yan ng early morning. Bago po ito kumilos sa silangan po ng Catanduanes. So, pwede po ito magkaroon po ng close approach dito po sa araw po ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga dito po sa may Catanduanes area. So, pinakamalapit po ito o pwedeng lumapit ng husto dito po sa may area po ng Catanduanes. So kung magkaroon po ng pagkiliwa po ng ating forecast track ay maaari po itong maglandfall dito po sa Eastern Visayas at Bicol region. Pero sa ngayon po ay ang pinakamalapit po nitong area na maaring tahakin ay dito po sa Catanduanes sa araw nga po ng Sabado at Linggo. Pwede po maging tropical storm category po itong bagyong Ada ngayong araw at inaasahan pong dahan-dahan pong lalakas sa susunod pang mga araw. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Esculiar, nag-uulat. Miss Glyza, paglilinaw lang po, ano po yung mas maraming dala nitong bagyong Ada? Hangin po ba o ulan? Sa ngayon po, pareho po. Meron po nga mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas at Bicol region. Itong bagyong Ada at meron din pong inaasahang mga pagbugso ng hangin sa kaparehong lugar dahil po halos ito lang po yung mga apektuhang mga lugar ng bagyong Ada. Specifically ito po ng Eastern Visayas, Bicol region at Caraga region. Base po sa ating pagmomonitor dito kay bagyong Ada, ano po yung pinakamalakas na maaabot itong category at wind signal? Opo, Miss Angela, yung inaasahan po nating pinakamataas na intensity po nito ay tropical storm at ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na maaari po nitong maabot ay hanggang tropical cyclone wind signal number 2 sa mga areas po na affected, specifically Eastern Visayas at Bicol region. Base po dito sa track ng bagyo na ito, makakaramdam din po ng mga pag-ulan sa area po ng Luzon. Tama po? Opo, tama po. Kasi binabantayan po natin yung area na yan, lalo na yung Bicol region, dahil nga po baka merong banta ng lahar dyan, dahil nga po sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano. So, para lang po mas malinaw at mas maintindihan po na ating mga kapatid, ano po yung magigilagay ng panahon sa Bicol region? Dito po sa Bicol region, simula po ngayon hanggang sa araw po ng Sabado at Linggo, ay asahan na po natin ang mga pag-ulan na may kasama pong pagbugso ng hangin habang lumalapit po ang bagyong Ada dito po sa Kabikulan. Kaya po pinakamalakas po ang ulan dito po sa may bahagi po ng Albay kung saan po nandun ang Mayon sa araw po ng Sabado at Linggo. Dito po sa Metro Manila, mararamdaman din po ba namin? Dito sa Metro Manila, inaasahan po ang makulimlim lang namang panahon dito sa kabuang Metro Manila at dito po sa may Calabarzon at ilang bahagi po ng Mimaropa area sa araw po ng Sabado at early Sunday. Pero yung mga pag-ulan po ay generally light to occasionally moderate at kung meron mang malakas na bugso ay dulot po ito ng mga thunderstorm or mga localized na mga pag-ulan. Muli, hanggang kailan po magtatagal sa ating bansa ang bagyong Ada? Base po sa ating forecast ay inaasahan po natin
na hanggang next week pa po yung bagyong ito. Pero by Sunday po and Monday, unti-unti na po itong lalayo po sa ating kalupaan. At by that time po, hanggang sa mga susunod na araw, ay unti-unti din pong mawawala yung epekto nito sa ating bansa. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Glyza Esculiar. Nag-aalala ang mga residente sa Albay sa posibleng pag-agos ng lahar mula sa Mayon Volcano dahil nga po sa banta ng bagyong Ada. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Kaugnay po niya, makakausap po natin si Albay Governor Noel Rosal. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Hello? Gov? Yes? Apa. Yeah. Okay, can you hear me po? Yes. Okay, good. Alright, Good Gov. noon po. Good noon. Thank you for having me. Opo. Gov, batay po sa inyong assessment, ano-anong mga lugar po ang pinaka nanganganib po dito po sa banta ng lahar flow? Well, alam mo, pag lahar flow, iba ang treatment natin dyan. Opo. Beyond 6 kilometers. Pag nasa low-lying area, lahar-prone area, ini-evacuate natin. Pero short-lived lang yan. Dahil sa dadaan na bagyo, hindi naman tayo kailangan tumagal yan. Oho. Just for safety precautions lang. Right. Pero ilang mga pamilya po o individual yung maapektuhan po nito na i-evacuate po ninyo? Well, as before, pag mga bagyo na you're talking of not less than 10,000 families ang pwede maapektuhan. Okay. And Pero ito, naghihintay pa kami sa Pag-asa kung gaano talaga kalakas ito, ang ulan, para malaman namin kung anong extent ng evacuation o tinatawag namin preemptive evacuation. Right. Pero if ever po matuloy ang preemptive evacuation dito po sa mga maapektuhan na pamilya, saan po sila dadalhin? Saang evacuation center po? Kasi I understand, yung ibang mga evacuation center po ninyo ay okupado na po nung mga residente po, mga kapatid natin na nasa permanent danger zone. Ay, hindi naman. Kasi itong nasa permanent danger zone natin, about 1,000 family. May mga evacuation center na naka-assign na yan. Iba rin ito, sabi ko nga, itong para sa lahar, iba rin to. May mga schools kami naka-allotted yan per municipality. Hindi naman po lahat yan, yung mga sa low-lying areas lang. Divided po yan sa mga munisipyo at syudad na nasa danger zone na tinatawag namin. Low-lying areas at lahar-prone areas. Alright. Bukod po sa preemptive evacuation, Gov, ano pa po yung mga preparation o paghahandang ginagawa po natin sakali magkaroon nga po ng lahar flow? Siyempre yung food, kailangan pakainin natin. Yun ang isang challenge natin kasi marami yan. Pero siyempre we have to prepare ang food nila para ma-ensure natin na pag pumunta sila hindi magutom. And siyempre, kung may mga sakit, nakaabang ang ating Provincial Health Office. Siyempre po, pag ganyan po ang mangyayari, ang worry po din ng mga residente, yung mga kalsada na hindi madadaanan kapag nga po rumagasa itong lahar. Paano po natin nasisiguro na magiging ligtas po ang mga motorista at residente at may madadaanan po yung mga ang inyong official, DSWD and inyong local government para magbigay po ng ayuda sa mga affected residents? Well, alam mo naman ng Albay, well-coordinated yan, ang disaster management. Hindi naman sa pag-tinataas natin. Siyempre, Albay noted yan because we belong to the Pacific Ring of Fire. We have an average of 8 to 10 typhoons per year. So, talagang ito ang aming binabantay palagi. Kumbaga, push button na yan. Alam na ang role ng pamilya, ng barangay, at saka ng community. And if I understand and remember it correctly, Gov, huling naranasan po yung matinding lahar po sa kasagsagan ng bagyong Reming noong 2006. Ano po ba yung mga... Yeah, Mayor pa. Yeah. Opo, ano po yung... Grabe yun. Opo. Ano po yung mga aral dito na inyong maaaring balikan para hindi na po ito maulit? Well, ang nilagay talaga, may mga ground zero, linipat na namin. Gaya ng Legazpi, wala na kami na nasa danger zone na sinasabi natin. So meron lang tayo talaga yung mga areas na low na hindi pa, na malalayo. Pero siyempre, for precaution lang, yun ang ini-evacuate natin. Pero ang Albay naman, we learn now after that more than 15 years na yon. So linagay na talaga namin, baka nakamapa na yung mga high risk. So no development anymore for low-lying. So bawal na. So nagkaroon kami ng mga resettlement area. Nasa ngayon naman, at least, makita mo dati, pag 6 kilometers,
6,000 daming pamilya yan. Ngayon, at least 1,000 families na lang. Malaking improvement na. Ako nga ngayon, as governor, kakabalik ko lang, ito ang gusto kong challenge ngayon sa mga mayors. Ubusin na natin to para every now and then, wag na tayo magparatanungin ng mga network sa Manila na bakit nag-evacuate permanent danger zone. Exactly. So, konti na lang po ito. 700 families na lang. Ang concern talaga dito yung livelihood, no? Yung mga magsasaka. Oo. Yun ang pag-aaralan natin. Well, I remember talking to you about this po no mga few weeks ago tungkol nga po dun sa Yeah. mga resettlement program po ninyo sa mga Yeah. affected residents. Pero, Gov, paano rin po yung pag-aaral ng ating mga kabataan dyan na affected din po? Well, yung mga bata, nag-a-adjust naman. Kasi ngayon, hindi naman natin nagagamit talaga lahat. Ang tinatakutan talaga natin ngayon yung kung mag-full scale ito ng alert level 4, alert level 5, we have really to stop the school dahil majority ng mga school building natin magagamit yan because you're now talking of about 70,000 individuals or more than 13,000 families. Opo. Ito talaga ang pinag-aandaan natin, ma'am. Kaya nga, nagpupunta dito ni Secretary Rex Castellan, sinabi ko sa kanya, itong sitwasyon sa Albay, kayang-kaya natin, salamat sa tulong niya, for 15 days, may food packs na siya, then yung lahat pa ng mga kit. Pero ngayon, ang pinag-aandaan natin, although sa P-box, yung pyroclastic, current, hindi pa makapag-generate niya ng pyroclastic explosion. So hindi pa, kulang pa, kaya nga hindi natin ma-increase pa to alert level 4. Okay, Gov, kasi last week naman nakausap ko po si Secretary Gatchalian ng DSWD at tinanong ko po din sa kanya yung ilang mga napabalita ng mga evacuation centers daw po na magulo, hindi daw po maayos. Pero according naman po sa kanya, yung ilang mga napuntahan niya, he can only talk about yung mga evacuation centers na napuntahan niya. Maayos naman daw po. Gov, meron pa po bang mga ganong evacuation na napapabalita ngayon na magulo pa rin? Meron pa rin po bang ganon? Wala man. Okay. Wala man sa ngayon kasi medyo on top of the situation ang mga ato nagbisita ako. Okay, maganda ang kalagayan nila. Masaya sila lahat, lalo na yung mga pinamigay ni Secretary. Ang talagang issue dito pag ito nag-up ng full scale, no? Oo. Tsaka po, of course, medyo sabi nga po ng FIVOX, baka matagalan po ulit katulad nung dati, nung 2022 o 2023, if I'm not mistaken, na baka mag 6 months po ulit yung ganitong sitwasyon po natin. Ang pinangangambahan po natin sa mga evacuation centers, yung mga pagkakasakit po ng mga evacuees. How are we addressing this, Gov? Yeah, in preparation, nag-meeting na ang ating DOH sa Provincial Health Office. Talagang yan ang aming pinaghandaan yung epidemic. Gaya ngayon, may mga nakakasakit na 2, 3, kailangan i-segregate yan, i-monitor yan para hindi na makahalo doon sa mga wala pa. No? So ito talagang challenge sa Albay, palagi, yung to prevent epidemics. Kaya po, nakatutok kami lahat, pati yung mga health officer, nasa labas yan, meron kami nakatutok sa evacuation center. Oo, lala pa po ngayon at may banta nung tinatawag na super flu. Oo nga, sinabayan na naman. Oo. Yeah. Okay. Gov, kung itataas po sa alert level 4, kung sakasakali ang Mayon Volcano at posible nga pong umabot sa 12,000 ang evacuees natin, ang tanong po dito, Gov, sapat po ba yung ating mga evacuation center, yung mga relief supplies sa lalawigan? Yung sa evacuation center, kaya natin. Pero yung food, we will need the support of the national government. Parating na namin yan kay Secretary Rex. He is now well-informed kasi pinapunta siya ni Pangulo dito sa amin. And of course, we would like to extend nga po yung ating usapan dito sa inyong koordinasyon ng provincial government, sa mga LGU at national agencies para po sa posibleng mass evacuation. Yeah. And so far naman, maganda ang coordination with PBOX, DSWD, DOH, saka yung iba pang mga government agencies na kailangan natin in case of eventuality. And ano po ang ating mensahe sa mga residente ng Albay na ngayon po ay nangangamba sa banta ng pagputok ng bulkan at posibleng pananalasa ng bagyo? Anyway, palagi naman as Albay ay to remain calm. Sa ngayon naman nakahanda ang ating provincial disaster together with the local, yung mga munisipyo. Nakaready po tayo, lahat ng mga sasakyan,
Anyway, sasabihin naman kami 1 week before kung mag-raise talaga to alert level 4, uunahan na namin ito. Mag-preemptive na tayo. Kaya wag po tayo mag-alala. Let's just prepare for any eventuality, then kami po ang magpapasunod ng mga dapat gawin natin. Oo. Salamat po, salamat. Opo, Gov, panghuli na lang po, pahabol ko na lang po, ang inaalala ko rin po dito yung mga residente, yung kanilang livelihood, yung kanilang trabaho, yung kanilang... tama ka. Oo. Paano po natin tinutugunan ito, Gov? Actually, binulungan ko si Secretary, pero nag-response na siya. Pasalamat lahat ng mga farmers natin na magbigay muna ng cash forward. Binabalidate na, then hopefully makapag-release kagad kami para talagang mapigilan na natin bumalik. Lalo na yung mga mga livelihood nila diyan, nagtatanim. So, ngayon mapipigilan namin kasi may pera sila, no? They're giving them yung regional wage board minimum. May pera sila. Hindi lang yung pagkain. May mga pangailangan pa sila, magbibigyan natin. Opo. And I hope to sustain this up to 6 months. No? We were assured by Secretary. And I-validate lang natin talaga yung mga head of the family. Okay. And ang crucial din po dyan, Gov, yung pagbabalik nila sa kanila mga pananim pagkatapos ng lahat ng ito, Yun. yung rebuilding of their lives. Yeah. Yun ang ko natin. Yun ang magiging challenge natin. Anyway, naka-ready naman tayo po Okay. sa rehabilitation plan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Albay Governor Noel Rosal. Susunod, Executive Secretary Ralph Recto kinasuhan kaugnay sa iligal umanong paglilipat ng pondo ng PhilHealth. At mga dokumento sa nasunog na opisina ng DPWH Cordillera agad na ipinasecure ng Baguio City LGU. Negosyanteng si Atong Ang wanted pa rin kaugnay sa kaso ng missing sabongeros. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mga bay, diara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Mi bisita karong adlaw si Pangulong Bongbong Marcos o Presidente Marcos ngadto sa Cebu. Mangita ta og update, mga itag update gikan kang John Aroa sa News 5 Visayas nga karon atoa sa Balamban. Hi John, unsa may mga panghitabo din ha? Shiki, usa ka makasaysayanong panghitabo sa shipbuilding industry sa Pilipinas ang nasaksihan dinhi sa Cebu. Gipasiugdahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naming ceremony sa usa ka methanol-fueled vessel sa usa ka shipyard sa Balamban, Cebu. Ang naming ceremony usa ka dugay na nga tradisyon sa maritime industry kundi opisyal nga hatagan ug ngalan ng usa ka bagong bako, simbolo sa pagsugod sa biyahe niini ug pag-ako para sa swerte kalawasan sa barko ug sa mga tripulante. Ang maong barko usa ka dako kaayong cargo vessel nga nakakarga og 81,200 ka tonelada ug gipadagan pinaagi sa mas hinlo nga methanol fuel gawa sa naandan nga fuel. Ang gipanganlan nga barko ay unang Kamsar Max carrier sa tibuok kalibutan nga may methanol dual fuel system. Bausab kini ang unang klase sa barko nga natukod og gipanganlan dinhi sa Pilipinas. Sa iyang talumpati gipasiugdahan sa Pangulo nga kining kalampusan usa ka pruwiba sa Filipino excellence, innovation ug sa maynungdanong ambag sa Pilipinas sa paghulma sa mas hinlo ug mas modernong kaugmaon sa global shipping industry. Samtang chiki sa maong talumpati usab nangayo ang Pangulo og usa ka minuto nga kahilom aron iampo ang mga biktima sa pagdahili sa gabundok ka basura sa landfill sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Paminahon nato ang pamahayag sa Presidente Cebu Governor Pangli 4. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency,
accountability and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. We didn't expect that. I didn't expect that, but it's a very good gesture from the president. No, it's heartwarming. No, so, parang nakahilakon kay ko, ma'am, when he said that. Yeah. Chiki, sa pinakabagong tala sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, misaka na sa 22 ang gidaganon sa mga namatay sa trahedya. 14 pa ang gipangita, samtang 18 ang nadala sa ospital. Padayon pagyapon ang search and rescue operations sa mga otoridad sa nahugno nga landfill. Chiki. Ug padayon sa atong pag-ampo para kanila, John Aroa, daghan kayong salamat kanimo gikan sa News 5 Visayas. Gikan sa Visayas moadto tas ubos mga bay didto na sa tas Mindanao kay karon nagsugod ang mga aktibidad para sa pista sa Senyor Santo Niño. Mga itag-update gikan kang Bril Montalvo. Pit Senyor, kanimo Bril, kumusta ang mga gipang buhat diya sa mga tao? Viva Pit Senyor, kanimo Chiki, natakaron diri sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City, diin gipahigayon ang ika-58 nga kapistahan sa Senyor Santo Niño. Alas 5 pa lang sa buntag, nagsugod na ang mga kalihukan dinhi ug dagsa na ang mga deboto. Unang giparada ang imahe ni Senyor Santo Niño sa palibot sa shrine. Ang uban ginasayaw pa ang ilang bitbit nga santo. Doon na usab mga bata nga gisininaan nga murag Senyor Santo Niño. Gisugdan ang maong prosesyon or gisundan ang maong prosesyon ug novena. Sa pagkakaron matag oras na ang gipahigayon nga misa dinhi sa shrine nga mulungtad hantod unyang alas 4:30 sa hapon. Chiki, sa karon bantay sarado sa kapulisan ug uban pang security forces ang tibuok palibot dinhi sa shrine aron mapasiguro ang kaluwasan sa maong aktibidad. Doon na usab pahibalo alang sa mga motorista nga magpatuman og one-way traffic scheme dinhi sa Shrine Hills Road gikan sa Pluto Street paingon sa CP Garcia Highway Road diri sa Davao City. Sa makausap pa, Viva Pit Senyor sa inyo diha, Chiki. Balik sa imo. Usab, Viva Pit Senyor kanimo Bril Montalvo gikan sa News 5 Visayas. Unya mga bay, maoras na ron magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel. Naaresto na ang 17 sa 18 kinasuhan kaugnay ng missing sabongeros. Ang kaisa-isang hindi pa rin matunton ay ang itinuturong mastermind, ang negosyanteng si Atong Ang. Magbabalita si Gare de Leon. Walang natagpo ang Atong Ang. Nanggalugarin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, ang AE Cobra Farm sa Lipa City, Batangas. May arrest warrant na mula sa Santa Cruz Regional Trial Court sa Laguna para sa non-bailable case na kidnapping with homicide, kaugnay na mga missing sabongero. Nakita naman sa halos 5 hektaryang lupain ang maraming panabong na manok. Meron din 2 helipad. Pinuntahan din ng NBI ang isa pang farm ni Ang sa Santa Cruz, Laguna. Pero wala rin siya doon. Tanging caretaker ang humarap. Tao po. Sir, magtatanong lang, dito ba yung residence ni Mr. Atong Ang? Hindi ninyo alam? Sinilbihan din ng arrest warrant ang 5 palapag na bahay na ito ni Ang sa Pasig. Walang gustong humarap, kaya naglagay ng hagdan ng mga pulis para akitin ang gate. Dito dumating isang nagpakilalang Attorney Acosta. Ma'am, this is exactly this is service. How can we be sure? Titingnan po namin. Halos 1 oras nilang hinanap sa loob si Ang, pero wala pa rin. Aminado ang CIDG, mahihirapan silang matuntun si Ang sa dami ng kanyang ari-arian. With his resources, I know magtatago at magtatago. Pero tiniyak nilang nasa Pilipinas pa ang negosyante. Wala raw record ang Bureau of Immigration na nakalabas na siya ng bansa. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang. Yan din ang hirit ng pamilya ng mga nawawala. Kung nanonood ka po, Mr. Atong Ang, gusto po namin sabihin, nananawagan kami na sumuko na po kayo. Binigyan kayo ng pagkakataon para sumuko, i-depensa ang sarili nyo. Pero yung mga kaanak namin, bigla na lang silang nawala.
taong 2022, lumutang ang usapin ng missing sabungeros. Una itong ibinalita ng News 5 matapos makausap isang nakakulong na sabungero kung saan dinawit niya ang mga pulis sa pagdukot. Ang dahilan, pagbebenta umano ng laban sa sabungan. Sabi po sa amin, ano ba gusto nyo? Mamili kayo papipiliin namin, kulong o patay. Siyempre po sa amin po kahit sino po tao, pipiliin po kulong. Ang ilan sa nawalang sabungero, naagip pa sa CCTV ang aktwal na pagdukot. Lumutang din ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Ikinanta ni Patidongan na itinapon sa lawa ng Taal ang mga nawawalan sabungero sa utos umano ni Atong Ang. Hanggang farm lang ako, tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Saan polis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan. Pinusasan kasi nila yan nung nakita ko yung mga polis na yun, nakapusas yan. Tapos tinatalian ng tie wire sa liig. Dahan-dahan ginagarutin nila, tinatapon sa gitna ng taalik. Sagot naman ni Ang. Huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama, pati ako papatayin mo pa. Sako-sakong buto na diskubre sa Taal Lake, pero wala pang tumugma sa DNA samples na ibinigay ng pamilya ng missing sabungeros. Nadakip din ng mga pulis ang dalawa pang kapatid ni Patidongan na sina Ella Kim at Jose. Si Ella Kim ang sinasabing nakuna ng CCTV na nag-withdraw mula sa bank account ng isa sa mga nawawalan sabungero. Habang si Jose naman ang isa sa nag-escort sa isa sa nawawalan sabungerong nakaposas. Nitong Disyembre, ginawang state witness ang Patidongan Brothers sa kaso ng missing sabungeros. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Naghain ng reklamo ang grupo ng mga doktor, abogado at health advocates laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay sa iligal na paglipat ng pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Para sa update, magbabalita live mula sa Office of the Ombudsman si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang sinampang reklamo? Angela, kasong graft, plunder at technical malversation. Ayan ang mga kasong inireklamo laban kay dating Finance Chief at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at sa dating Presidente at CEO ng PhilHealth dahil sa paglipat ng bilyong pisong pondo ng PhilHealth. Sa 33 pahina ng mga dokumento, idinetalye ng mga grupo ng doktor at abogado ang reklamo kaugnay sa illegal na paglipat ng 60 billion pesos na umano'y reserve funds ng PhilHealth o ang Philippine Health Insurance Corporation noong 2024. Ayon sa isa sa complainant sa si Attorney Rodel Taton, bagaman walang binanggit na liability ang desisyon ng Korte Suprema laban kay Recto at in good faith ang paglilipat ng pondo, ito pa rin daw ay maituturing na gross inexcusable negligence. Imbis daw kasi nagamitin ang pondo para sa pagtaas ng investment ng PhilHealth, pagpapahusay ng mga benepisyo at pagpapababa ng kontribusyon, inilipat daw ito at ginawang pondo para sa program at unappropriated projects na posibleng para lamang daw sa interes ng iilan at gayon din ang paggamit sa mga ito sa korupsyon. Matatandaan na Disyembre noong nakaraang taon, unanimously na ipinag-utos ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na naunang nailipat sa National Treasury. Gayon din ang pagpapawalang bisa ng Special Provisions No. 1 ng 2024 General Appropriations Act. Gayon din ang Finance Circular No. 003-2024 na inilabas na may pag-aabuso sa desisyon na katumbas ng kawalan o kalabisan ng jurisdiction nito. At ang paglipat ng pondo ng PhilHealth na paglabag daw sa Section 11 ng Universal Healthcare Act. Angela, hindi ito ang unang reklamo laban sa mga opisyal kay Recto at kay Ledesma kaugnay ng paglilipat ng bilyong pisong pondo ng PhilHealth. Pero ayon kay Recto, iginagalang niya ang kalayaan ng sinumang individual o mga grupo na gamitin ang mga legal na pamamaraan upang panagutin ang sinumang may kamalian sa ating pamahalaan. Pero sinundan ito ng kanyang paggiit ng kanyang kawalang kasalanan dito sa paglilipat ng pondo at Korte Suprema na daw mismo ang nagsabi na in good faith ang paglilipat ng pondo na ito. At ayon pa sa kanya, ibinalik at dinagdagan pangaraw ang pondo para sa PhilHealth upang mas mapagsilbihan ang ating mga kababayan. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.
Kinumpirma naman ng Baguio City Fire Marshal na sa Financial Management Records Room nagsimula ang sunog sa opisina ng DPWH Cordillera kahapon. Nagsimula raw ng 5:25 p.m. ang apoy. Una raw na tinangkang apulahin ng isang utility worker at ilang nakasaksi ang sunog bago dumating ang mga bombero. Nakontrol din ito ng wala pang kalahating oras. Naapektuhan ang unang palapag ng DPWH building. Wala namang nasaktang empleyado. Pero ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ilang dokumento ang natupok sa sunog. May mga konting records, kaya nag-usap kami ni Secretary Vince, pinasecure niya kagad, nag-request siya na secure kagad. So nakasecure kagad, we're not allowing any DPWH personnel to enter the fire site. At darating yung mga personnel nila from central office. Ilang dekada nang iniinda ng isang ina sa Surigao del Sur ang kanyang goiter. Ngayon, patuloy itong lumalaki ngunit hindi naman daw niya mapagamot. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. 3 dekada nang tinitiis ng isang ina sa Surigao del Sur ang patuloy na lumalaking goiter. Nagsimula ang lahat sa isang bukol na tumubo sa leeg ni Nanay Jenaline noong isinilang niya ang kanyang panganay na anak. 30 taon na ang nakakaraan. Ang una at huli niyang check-up, 7 taon na ang nakalilipas noong isinilang naman niya ang kanyang bunsong anak. Nung nasa bundok pa kami, is nanganganak lang po si mama, isa bahay lang po. Yung bunso namin, hospital na siya ng anak. Kasi nagbawal na po sa bahay na mga anak. May nireseta raw noon kay Nanay Jenaline pero hindi nabili dahil kapos sila sa pinansyal. Paano pa ngayon na kailangan na ng operasyon? Kasi simula po nung namatay na si Papa, wala na po kasi ibang naghahanap buhay kundi siya. Kami na lang dalawa nagtutulungan. 10 kaming magkakapatid, tapos yung 3 kong kapatid is may asawa na. Mahirap lang din po sila. Si Elgin nag-aaral na, tumutulong pa sa pag-uuling at nag-online content. Hangad sana niya na makalikom ng pondo para mapa-opera ang ina. Pero isa pang masakit na sitwasyon ni Nanay Jenaline, nabubuli daw siya dahil sa kanyang itsura. Kaya nananawagan na rin siya ng tulong para hindi na rin daw mahirapan ang mga anak niya. Ampan, basing kalud anang ginuna, tabangan kami. Ug sa naghalagaga ako, ma'am. Nagpasalamat kayo sa Ginoo. Napansin ako nizo. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Viral naman ang isang lola na hanggang 10 oras ng gabi nagtitinda ng blackboard na pambata sa monumento. Ang kanyang kwento sa pagbabalita ni Mobile Journal Ray Vicente. Kahit 10 oras na ng gabi, tuloy pa rin sa pagbebenta ang isang lola ng isang gamit na pambata. Blackboard na pambata na 100 pesos bawat isa. Yan ang nilalako ng 60 anyos na si Lola Nelly dito sa monumento. Alas 9 na siya nadatnan ni Tier, pero aba, nakangiti pa rin na para bang tanghaling tapat pa lang. Pinost ko siya kasi baka maka-inspire siya ng iba na matuto tayong, alam mo yun, tumulong din pagkaya natin. Ako na mismo ang nagtanong kay Lola Nelly kung bakit niya ba ito ginagawa. Yun naman pala, meron daw umaasa sa kanya na 10 apo. Yung anak ng babae, maraming anak, 10. Sa akin sila minsan humihingi, ganun. Tsaka umupa ako ng bahay. Umupa kami ng bahay, mahal. Pero aminado si Lola Nelly, mas mahirap na ngayon dahil na rin sa edad niya. Dumadayo ako mga pesta, gano'n. Malakas yung araw ko eh. Bata pa ako. Bibiyahe. Hanggang ngayon, titinda pa rin ako. Lalo ang patay na yung mister ko. Hindi na ako nag-deliver kasi hindi ko na kaya. Sa kabila nito, magpapatuloy pa rin daw siya hanggat kailangan. Nagpasuso ako pagka may bibili sa akin. Ganun ba, baka ubos. Napasalamat ko nga sa Diyos pag kumikit. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Sir Chinky, ano kaya magandang negosyo papasok ngayong 2026? Pag-usapan natin to. Hi there mga kabegetarian, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Sa episode na ito, pag-usapan natin ang top
next na business opportunity na realistic. Alam nyo ba, based on market trends, consumers are choosing, ito na, pakinggan nyo, value over luxury. Opo, value. Ika nga, value for money. O, syempre, nagiging price sensitive na. Dumarami na rin po yung mga tinatawag na work from home and hybrid workers. Tumataas na rin po yung online transactions by the millions. And then ito pa, people are looking for what we call as yung convenience, health, and budget friendly. Kaya kung tatanong nyo ako sa akin, ano talagang pinakamagandang pagpasukan? Ito yung tinatawag na patok. P-A-T-O-K. Pagkain. O syempre, hindi nawawala ang pagkain. Food is life. So yung mga budget meal, di ba, healthy, ready to cook, nako, plant-based, low sugar products, yung mga calorie deficit na mga pagkain. Oo, yun mga orf na naman, yung mga silog lang, rice bowl, ay nako. Alam mo, ngayon, ibang-iba na yan. Oo. And then, aside from let's go to T. Technology, yes. Anything na high-tech po talaga. Syempre naman, yung mga load, di ba? Yung mga, syempre, aside from load, yung mga, di ba, data. Oo. Yung mga online gaming, panalong-panalo pa rin yan. O, let's go to letter O. Online. O, online shopping na po. Oo. Online shopping still booming. O, kaya nga importante, hanap tayo kung ano yung related doon. O, yung mga, di ba, motorcycle delivery services. Di ba? Yung mga pabili kasi pasabay kasi sa totoo lang mga iba wala nang time, di ba? So mga courier, maganda rin yan. Right now, let's go to K. Ano yung K? Ito na, kagandahan. Yung mga pampabeauty, kalusugan, yung mga health products, ika nga, kaperahan. Oo, yan. Anything that is related na pwedeng, naku, patok na patok yan. Again, uulitin po natin ano yung mga patok na pwede natin pasukan this 2026. Pagkain, technology, online, anything that's doing online. And then, online shopping, online, e-commerce, at the same time, affiliate marketing, and then, syempre, K. Kagandahan, kalusugan, kaputian, at syempre, kaperahan. So tatandaan mo, hindi mo kailangan ng milyones para mag-start. Ang kailangan mo lang mag-start para ikaw ay magkaroon ng milyones. Sana nakatulong itong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Hola mga kapatid! Yes! Naku, ito ha, 1 month to go before Valentine's, pero sinisimula na nga natin ang mga Valentine's sponsored ngayon nga, isang Michelin Lunch ang meron tayo para i-celebrate ang upcoming Champions of the Heart, kung saan syempre front-runner dyan na magpo-perform si Martin Rivera kasama ng iba pa mga champion, kagaya ni Jonah, Jen Padilla, Sofronio Vasquez, na makakachikahan nga natin mamaya kung Latisigos pa nandito rin. Syempre, Feb 14 dito sa Newport Performing Arts Theater ang kanilang ganap at ibigay natin yung mga latest tungkol sa mga OPM icons na ito. Pero ito pa ha, mga leader naman ng bansa ang pag-usapan natin at Feng Shui. Dahil nalalapit na rin po ang Chinese New Year at ang Feng Shui master na si Marites Allen. Oh my gosh! Parang meron siyang nabasa sa charts ng ilan sa mga leader ng bansa. Narito pong report. Yan ang mga katangian ng paparating na Year of the Fire Horse 2026. Ayon sa Feng Shui Master of 30 years na si Marites Allen. If you want to capitalize on the energy of the year, this is act fast. This is not the year for the weak. This is the year of the strong. Speaking of act fast, yan din daw dapat ang galawan ng mga lider ng bansa, partikular na si Pangulong Bongbong Marcos. When I look at the chart of the top 2 leaders of our country, I am quite concerned because the president was born in the day of the rat. It is the year of the horse.
So when there is a clash in the chart, syempre it could cause you sa mga health issues. This is not the time for you to delay your decision. People wants to have action now. Binasa rin ni Allen ang birth chart maging ni Vice President Sara Duterte at na-challenge daw siya sa readings ng dalawa. Another one is the vice president was born the year of the horse. And then, so now it's reconfirmed. I can see even on their chart that maybe there is really a conflict. The charts cannot deny. It's like an x-ray of our destiny. Ang suwestyon ng Feng Shui Master, dapat daw ay may magtulay sa dalawa. Ang secret friend daw ng horse ay ang pinanganak sa Year of the Sheep. At ang secret friend ng rat ay ang ox. If they could talk it out, if there's a way, maybe somebody could bridge a proper talk for the better country. I mean, the Philippines is a beautiful country. I just hope that we will be seen in a more positive lights. Paalala naman ni Allen, gabay lang ang Feng Shui at nasa tao pa rin ang diskarte para sa isang matagumpay na taon. Ito naman mga kapatid, pag-usapan naman natin ang napaka-trending na billboard ni Papa Piolo Pascual dyan sa may Makati, Guadalupe. Dahil tila ba ginawa niyang Instagram feed ang EDSA Guadalupe, guys. O diba? Nakita ang kanyang hard-earned physique at 49 para sa isang local clothing brand na trending ngayon online at usap-usapan. Sabi nga ng ibang netizen, parang okay na lang daw na matraffic sila. Basta niya naman daw ang pero mga kapatid, pag-ingat sa pag-drive, pagdadaanan nyo ang billboard spread ni Papa P dyan sa EDSA Guadalupe. Anyway guys, yun muna ang latest sa showbiz. Back to you, Angela, dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako si Angela Lagunsad Castro. Kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.